Hello sa inyong lahat. Collective reading naman tayo ngayon. Alamin naman natin ang message ng person mo through songs. Ikaw na lang magbaliktad, baka ikaw yung may dedicated song sa person mo. Ang unang song ay In Your Eyes. Habang pumipili ng songs, nakatingala ako. Pangako. Mukhang yan yung sinasabi niya habang nakatingin siya sa iyo, yung mga pangako. Ibibigay ko ang lahat. Pakinggan nyo na lang itong mga songs dito sa YouTube. All Too Well. Mukhang tanda mo lahat ng sinabi niya. Isang song na lang. Binaliwala. Mukhang hindi kayo nagkatuluyan kasi yung All Too Well break-up song na yan eh. Tapos ito yung feeling mo, binaliwala. Kahit na naibigay mo na lahat. Ngayon naman guys, gamit ang tarot cards, kukuha ako ng konting cards para i-reverse na malaman natin kung ano ang reading natin ngayon para sa collective reading for past, present, at future. Magbabanggit ako ng zodiac sign kapag naka-upright, pero kapag naka-reverse, hindi ko nababanggitin. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay general reading at guide reading lamang po. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahalang tumukoy kung si person mo ito o ikaw. Two of Pentacles, Capricorn. Ten of Swords, Gemini. Queen of Swords, Libra. Ito yung cards mo para sa past, pero ikaw na rin bahalang tumukoy kung saan ka na sa reading na ito. Sa cards na ito ay pinapakita na meron kang sitwasyon na pinagsasabay. At dahil na rin sa pagkalito at saka yung pagmamadali ba, dahil nga meron kang pinagsasabay, nai-stress ka, nagkakaroon ng maling behavior at mga maling desisyon na sobrang nakakaapekto sa kapwa mo. Siyempre, hindi naman lahat ng tao sa paligid mo mararamdaman kung ano yung mood mo ngayon. At ang advice sa mga cards ay ikalma mo yung sarili mo. At saka yung mabalanse na magkaroon ka rin ng pahinga. Pahinga ng katawan at saka pahinga sa isip. Sa career, ang ilan sa inyo, maganda yung nangyayari kasi may dalawang bagay na makakapagbigay sa iyo ng pag-unlad patungkol sa financial mo, sa career or business. Pero syempre guys, sa pagkakaroon ng desisyon, ang isipin mo yung pang long term. Kung tingin mo yung trabaho mo ngayon ay may mas magandang offer sa iyo, yun yung piliin mo. Huwag pasilaw sa mga panandalian na kinang. Makakatulong din yung opinion ng iba. Lalo na kung desisyon patungkol sa career, business, or financial. Sa mga single, may potential person kang pinagpipilian. Pareho silang stable ang trabaho. Kaya lang, ang ilang single, hirap ka pa rin pumili kasi gusto mo na yung mapipili mong person ay akma sa lifestyle mo. Sa mga nasa relationship, dalawang cards na yung nagsasabi na pareho kayo ng person mo na nag-i-struggle.
sa financial. Gusto nyong mapunan lahat ng pangangailangan sa relasyon or pamilya. At sa mga nasa relationship, gusto mo ng clarity sa person mo patungkol sa relationship nyo kasi meron kang something na nararamdaman na tingin mo hindi dapat nararanasan ng relasyon. Five of Wands in reverse. Pero itong additional card na ito ang nagsasabi na pinapanatili mong kalma yung situation ng relationship nyo ng person mo kasi alam mo na magiging mas magulo. Kaya pinapanatili mo na nakikipag-usap, may compromise, at saka yung teamwork, yun yung pinapanatili mo sa relasyon. Sa mga single, ganun din. Umiiwas ka sa magiging problema kapag nakikita mo na hindi akma sa iyo yung person. Hindi masama yung ganung pagpili guys ha. Ano man ang estado ng relasyon mo, wise decision pa nga iyon. Na lahat ng sitwasyon ay madadaan sa usapan. Kasi kung idadaan mo sa galit or pagtatalo, hindi mo talaga makukuha yung kasagutan at saka katahimikan sa isip at puso mo, lalo na sa relasyon. Ito naman yung advice ng mystical card para sa past. Lay a solid foundation. Connected itong card na ito na ang ibig sabihin, bumubuo ka ng solid na pundasyon sa connection mo sa person mo na may magandang intensyon at hangarin. At saka mas ginagamit mo yung isip mo dito kesa sa emosyon para mabago yung direksyon ng buhay mo sa kung ano yung ninanais ng puso mo. Kuha pa tayo ng isang mystical card. The Fox. Ibig sabihin nito guys, wise ka talaga. Alam mo na meron kahinahinala sa sitwasyon mo, pero hindi ka basta-basta umaatake. Kasi yung mga cards mo ipinapakita na merong person na single ka man or nasa relationship, meron siyang pinagsasabay. Ipinakita rin yung third party. Yung third person pwedeng ibang tao o kaya family member. Alamin natin yung cards para sa present. King of Pentacles, Capricorn. Three of Swords in reverse. Magaling kang mag-solve ng problem mo. Seven of Swords, Aquarius. Lalabas yung katotohanan sa sitwasyon or panahon na hindi ka ready. At saka nakaapat na cards ka na mas ginagamit mo yung isip mo. At saka nakadalawang cards na rin na ang ilan sa inyo gusto mong mag-usap o kaya yung magkasundo kayo ng person mo. Tsaka isingit ko lang to guys, nakailang cards ka na rin kasi na ang ilan sa inyo merong medical issues. Maybe umiiwas ka na magpatingin o kaya magpa-opera. At anuman ang sitwasyon na kinakaharap mo ngayon, malalagpasan mo to. At malapit na. At saka guys, kung meron mang mapanlinlang na person, problema niya yung sa sarili niya. Hanggat tama yung ginagawa mo, wala kang dapat alalahanin. At ang advice ng mga cards ay kumprontahin mo yung person mo sa mga pangangailangan mo.
Lalo na kung ang ilan sa inyo meron kayong responsibilidad ng person mo. At saka ano man ang estado mo sa career, sa business, o kaya sa relasyon, yung katotohanan ang mas dapat manaig. At kung kailangan itong pag-usapan ay maging open ka. Sa financial, pinapakita ng mga cards na nagpupursige ka sa trabaho mo pero parang walang progress yung kita or financial. Lesson na ito para sa mga business owners o kaya meron kang negosyo na kailangan pantay yung pagtingin mo sa mga nagtatrabaho para sa iyo para walang panlilin lang na mangyayari. Single ka man or nasa relationship, may person na prangka. At ito yung nagiging dahilan, single ka man or nasa relationship, ng hindi pagkakaunawaan o kaya misunderstanding. At ipinapakita ng ilan sa inyo, pagod ka na sa pakikipagtalo. At dalawang cards na yung nagsasabi, single ka man or nasa relationship, na kung ano man yung saloobin mo ay sinasarili mo na lang. Kasi ito yung kailangan ng ilan sa inyo sa ngayon, yung magkaroon ng katahimikan para magkaroon ka ng mga tamang decisions sa mga pinaplano mo. The High Priestess. Cancer. Nakadalawang cards ka na gusto mo talagang mapag-isa. At saka ang ilan sa inyo mukhang natutulala ka na sa iba't ibang experience na nangyayari sa buhay mo. At ang advice ng mga cards ay matuto kang ibalanse yung sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. Hindi mo ito agarang magagawa pero malaking tulong para magkaroon ng clarity at peace of mind. At saka ang tinutukoy ng card ay yung importansya mo. Patungkol na ito sa iyo. Yung card na The High Priestess. Ito naman yung advice ng mystical card. Overcome any obstacle. Nakadalawang cards ka na. At ang message ng card na ito, na kahit magpaulit-ulit pa yan, mag-iba ng panahon or sitwasyon, alam mo na kung paano harapin yung problems mo. Pinapaalala sa'yo ng card na ito na kapag merong sitwasyon na hirap kang solusyonan, ibig sabihin, merong pang mas maganda na darating sa buhay mo. Yung best at nakalaan para sa iyo. Kaya hindi kailangan mag-give up at ipagpatuloy yung effort mo, lalo na kung para sa sarili mo. Ito naman yung isa pang advice. The Bear. Ang ibig sabihin ng card na ito ay power at saka katatagan. May mga pabor na sitwasyon na mangyayari sa buhay mo patungkol sa career, sa financial at saka sa love life. Meron din person na tutulong sa iyo, nakadalawang cards ka na para ma-achieve yung goal mo sa buhay. At saka pangatlong card na ito na ang ilan sa inyo, binibigyan ka ng sign na pangalagaan mo yung kalusugan mo. Ngayon ko palang sasabihin yung patungkol sa health pero kanina pa pinapakita ng mga cards na kailangan ng pag-iingat. Para syempre hindi magastos at hindi ka mahirapan. The Hermit, Virgo. Nakatatlong cards ka na ang ilan sa inyo gusto mo talagang mapag-isa. Four of Pentacles, Capricorn. Queen of Cups, Cancer. Ito yung mga cards mo para sa future.
Ibig sabihin nito, yung bang ibalanse mo yung patungkol sa spiritual at saka yung pang long term na secure na pamumuhay. Lalo na't ang ilan sa inyo, alam mo sa sarili mo kung ano yung mga dapat mong i-priority. Napapanatili mo na stable yung totoong nararamdaman mo at saka emosyon. Kahit na meron ka mang sariling problem or merong sitwasyon na kinakaharap. Pangatlong cards mo na ito. Sa health naman, anuman ang edad mo, hindi mo kailangan pang hinayangan yung paggasto sa pag-check kung ano na yung estado ng kalusugan mo. At para naman sa ilan, huwag abusuhin ng katawan o kaya huwag mong hayaan na lumala yung sitwasyon mo. Alagaan mo rin yung sarili mo. Sa mga single, nakadalawang cards ka na happy ka sa sitwasyon mo na single ka. At saka ang ilan sa inyo na single, mas nafo-focus ka sa karir mo. Kasi ang tingin mo, yung nagbibigay sa iyo ng happiness ay yung pag-unlad mo. Pero hindi pa rin may iwasan talaga na may mga person na hahanga sa iyo dahil sa pinapangalagaan mo yung sarili mo. Ang ilan na nasa relationship, may posibilidad na hindi na active yung person mo sa physical contact dahil na rin sa gender issue o kaya dahil sa meron na siyang edad. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, inaalagaan mo yung person mo at saka pinapakisamahan mo na lang siya. Kasi base na rin sa mga cards na ito at saka sa ibang cards mo pa, meron ka talagang person na nagugustuhan pero sikreto ito. Nakatatlong cards ka na sa sikreto. Ang ilan sa inyo, faithful ka sa person mo. Kasi lalo na siya yung nagbibigay sa iyo ng mga pangangailangan mo, lalo na sa financial. Ace of Pentacles, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Yun talaga guys, itong person mo, wealthy siya na person. Kumbaga may pang long term yung security, sa love, sa financial at career. Pero meron ka pa rin hinahanap na wala sa person mo. Kaya nagkakaroon ng panlilinlang o kaya betrayal. Pero dito sa mga cards na ito, kahit na may betrayal, doon ka pa rin sa taong pinangakuan mo. At ang ilan sa inyo, physical lang talaga yung hinahanap mo. Kung ano yung kakulangan sa person mo, yun yung hinahanap mo sa iba. Pero bukod doon, wala na. Kahit na may pang long term ang financial mo, pag-ingatan mo pa rin. Ito yung advice ng mystical card, watch and wait. Ipinapaunawa ng card na ito na kahit gaano man kagulo yung sitwasyon na kinasasangkutan mo, manatiling kalma at makiramdam. Tingnan mo muna yung bawat anggulo ng sitwasyon bago magkaroon ng tamang desisyon na nararapat para sa iyo. Isang card na lang yung kailangan natin para sa mystical card at pagkatapos nito ay 3 cards naman para sa angel number mo. The Mountain. Pinapaalalahanan ka ng card na ito na magkakaroon ng delay at saka yung hadlang sa mga decisions na gagawin mo. At saka yung mga sitwasyon na nangyayari sa buhay mo, wag mo yung suklian ng mga negatibo. Kailangan natin itong harapin at matutunan.
Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 2798. Your dreams are not impossible, but your willpower and determination to achieve them makes it achievable. 222. You may have to make a choice to ideas, place, or people that you love intensely. Many choices are not obvious or easy, but they are what help you grow spiritually as a person. 111. Intuition.